Magsisimula na ngayong taon ang paggawa para sa tulay na mag-uugnay sa Santiago Island at mainland ng Pangasinan. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Inihayag ng Department of Public Works and Highways ng Region 1 nitong linggo na magsisimula na ngayong taon ang mga preliminary works para sa tulay na mag-uugnay sa Santiago Island at sa Pangasinan upang mapadali ang pagpapadala ng mga produkto lalo na sa tag-ulan. Ayon kay DPWH Region 1 Director Engineer Ronel Tan, aabot sa 1.95 billion pesos ang total cost ng nasabing proyekto na tinatayang matatapos sa 2028. Maalalang sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA noong 2019 na idodonate ang mga steel frame mula sa Estrella Pantaleon Bridge sa Makati City para sa frame structure ng Santiago Bridge upang mas mapababa pa ang gastos. Sa Batangas, kinilala ni Department of Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara nitong Biyernes ang mga pribado at pampublikong sektor dahil sa patuloy na tiwala sa lalawigang maging isang de facto energy center ng Pilipinas. Ito ay matapos ang inaugurasyon ng Prime Solar Solutions Corporation, ang Tanawan Solar Power Plant na inaasang magbibigay ng trabaho at magpapataas ng economic activity sa Batangas. Dagdag pa ni Guevara, malaking tulong ang planta sa pagbabawas ng paggamit ng fossil fuels at sa pagpapagaan ng mga epekto ng climate change. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unti-unting tumungo ang bansa sa paggamit ng renewable energy. Sa Bacolod, bubuksan naman ang unang parte ng Bacolod-Negros Occidental Economic Highway sa katapusan ng Hunyo ngayong taon, ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Saklaw ng 48.8-kilometer highway ang kahabaan mula Barangay Sumag sa Bacolod City patungong Victoria City, pati na rin ang 16 na tulay at inaasahang makakatipid sa kalahating oras ang biyahe ng mga manlalakbay. Samantala, bumubuo ng mga komprehensibong patakaran ng local government unit ng Bacolod City para i-regulate ang operasyon ng mga electric bicycle at tricycle o mga e-bike at e-trike sa lahat ng 61 mga barangay nito. Ayon kay Bacolod City Mayor Alfredo Abelardo Benitez, kailangan mabigyan ng sapat na oras ang pag-amyenda ng mga ordinansa kaugnay sa mga e-bike at e-trike. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.